po natin ang ating mga puso. At i-focus po natin, mind and spirit, sa ating message, na dadalhin po ng Panginoon sa atin, sa ating kalagitnaan. Sa pagkakataong ito, we know na every message po, every message is a life-changing experience po. Ang bawat pagpunta po natin sa church na ito. And encouragement po sa atin, huwag po natin i-miss. Kasi po pag na-miss mo yung isa, sayang. Amen? So, hayaan po natin maka-flow po ang banal na spirito sa pagkakataong ito. And as I call on, Pastor Chris po, sa message po ng ating Panginoon. Praise the Lord. Masaya po ba tayo? Amen. May I request the congregation to please stand. At buksan po natin ang ating mga Bible sa Book of Psalms, chapter number 31, verse number 24. Sa Book of Psalms, excited na po ba kayo? Excited po ako. Amen. Bagamat tayo yung may kapaguran, nagtatagsaan ng mga pasyente, hindi ko alam bakit hospital lang ang alam ng mga tao rito. And yet, hindi po magiging hadlang yon na hindi tayo makapagpuri sa Panginoon. And we will never give up. In the Book of Psalms, chapter number 31, verse number 24, ang sabi po sa wikang Tagalog, kayo magpakalakas at magdalang tapang ang inyong puso, kayong lahat na nagsisiyasa sa Panginoon. Amen. Pwede po ba muna nating bitawan natin mga Bible? Amen. Tayo po pumalakpak. May pasasalamat sa Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus! Glory Jesus! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Lahat ng mga nagsisiyasa kay Lord ay magpuri na may kagalakan. Hallelujah, Lord God. Jesus! Hallelujah, Lord Jesus! Hallelujah, Lord. Dakilang Diyos na makapangyarihan, Diyos na banal, Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ang Diyos na di nagbabago. Kayo lamang, Panginoon Lord, hallelujah, ang nagbibigay ng kalakasan sa amin. Kayo lamang ang aming pag-asa, Panginoon. The reason why, Panginoon Lord, narito po kami, Panginoon Lord, sa bahay-sambahan is to worship you, Lord. Purihin ka na may kagalakan sa aming mga puso. Purihin ka, Panginoon Lord, hallelujah, na may kalayaan. Dakilang Diyos, kayo po ang aming takilang guro. Sa mga oras na ito, mangusap ka sa amin. Speak to us, O Lord God Jesus. Speak to us, O Lord. Huwag mo pong hayaan, Panginoon Lord, na lalabas kami, Panginoon Lord, muli sa lugar na ito na wala kaming pagpapahala nagmumula sa inyo. This is the best opportunity, O God, Lord, to worship you in spirit and in truth. Lord, hallelujah, bigyan mo po kami ng kalakasan. Pumasok kami, Panginoon Lord, dito na may mga mabigat na puso. Nasaktan. May kapaguran, Panginoon Lord. Lalabas kami mamaya na may kagalakan, na may kapayapaan, na may pag-ibig, na may Diyos, hallelujah, kasama sa amin. Ikaw nawa, Panginoon Lord, ang mangunat maghari. Pangunahan mo kami sa hapong ito. Ikaw ang aming dinadakila. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen, amen, amen. Tayo po'y makakaupo na. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi po kanina sa Psalms na tayo ay magpakalakas. Alam ko mga mabuhat kapatid, tayo ay mga tao at mayroon po tayong mga kainan. Mayroon tayong kapaguran sa ating lupang katawan. And yet, mga mabuhat kapatid, kapag umaasa ka kay Lord, umaasa ka na siya lamang yung pag-asa, kahit anong gawin natin mga mabuhat kapatid, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya magpakalakas tayo. Dahil kailanman ang Panginoon, hindi siya nagkulang. Kailanman ang Panginoon, hindi niya tayo iniwan ni pinabayaan man. Parang isang tao, kapag pumapasok tayo sa trabaho, yung asset natin, for example, meron tayong kakilala na tinutulungan tayo sa trabaho. O meron tayong kaibigan sa HR department. Kapag meron tayong nais sa ating mga buhay, wala tayong ginagawa, kundi magiging persistent, magiging makulit tayo minsan. It's a matter of life and death. Lalo-lalo na kapag maraming
panahon ka na walang trabaho, umaasa ka kung ano po yung news. Amen. Kahit at the end of the day, kaya lagi kang tumatawag, lagi kang nangungulit. Hindi po ba? Ayaw mo mag-give up. Naranasan ko po yan way back 1996. Ano po, nung naghahanap kami ng trabaho ni Pastor Esting. Kagagraduate ko po ng medical technology. At ang hirap maghanap ng trabaho dito. Ano po, at naging attachment ako sa Salmania. Madaling araw, atid sundo ako ni Pastor. Ano po, hindi ako nawalan ng pag-asa. At again, nung sabi ni Pastor, habang magkasama kami sa sakyan, sabi niya, mag-doktor ka na lang, anak. Sabi niya, gano'n, ano po. And yet, hindi po nawalan yun ng saysay. Ayon po sa kalooban ng aking ama at maging sa desire din ng puso ko na, alam mo yun, para tayong mga anak, gusto natin lagi maging proud ang mga magulang natin, di po. So, hindi po ako nag-give up kahit na ordinaryong mga OFW lang po kami ay nakapag-aral po nila kami sa mga universidad at nakapagtapos po ako ng medisina. And that's a blessing. Amen. Meron tayong mga bagay-bagay sa buhay na nagpo-provoke sa atin na hindi tayo mag-give up. Amen. At lagi natin kinakausap, lagi tayo nakiki-update ano po kung saan po tayo may mga oportunidad. Gayun din, ang Panginoon, naghihintay po siya sa atin. Walang ibang paraan na tayo makipag-usap sa Panginoon kundi sa pamamagitan ng panalangin. Amen. Prayer, mga magulang kapatid. Ito po yung pinaka-wonderful privilege. You don't need to finish college. You don't need to finish a degree para ikaw ay manalangin. Hindi mo na kailangan na tawagan pa ang pastor mo, ang teacher mo, ang mga evangelista mo. Ano po, yan ay isang pribileyo na binigay ng Panginoon para sa atin. Would you imagine, simple prayer, ano po, yan ay access natin kay Lord. If you only knew, mga magulang kapatid, na ito po yung pinaka-the best weapon na pwede po natin gamitin. Ano po, ito yung pinaka-best tools. Ano po, you don't need any gadgets, you don't need any instrument. Just focus kay Lord. Manalangin ka, ano po, in all ages, even 2 years old, 3 years old, hanggang 98 or 100 years old, wala po yung limit. Ano po, kaya yan po ay isang pribileyo na binigay ng Panginoon. Amen. Through prayers, yan po ang nagiging access natin kay Lord. Nalalaman po natin ang will ni Lord sa ating mga buhay. Amen. And the more na ikaw ay nakikipag-communicate kay Lord, the more na nakikilala mo si Lord, the more na nakikilala ka ni Lord, of course, and then nalalaman ang mga desires ng puso mo ng ating Panginoon. Amen. Kapag may problema ka, the only way na pwede mong sabihin ay through prayers, ano po, kay Lord. Kanina habang naliligo ka o naghihilamos ka, pagkagising mo, ang isip mo, mapupunta sa church. Amen. And of course, kung pupunta ka sa church, anong in-expect mo? You are expecting something from God. Amen. Hindi ka pumunta dito para lang makipagbeso-beso, makipagkamayan sa inyong mga kapatid. Di po ba? Pumunta ka dito because you are expecting something from God. Amen. Maybe, brothers and sisters, some of us, nasa end of the rope ka na. Ano po, baka ito na yung last na pagkatan mo sa church. Maybe, some of you, brothers and sisters, nagsasawa ka na, nag-give up ka na, wala nang chance, hopeless situation na yung kinalalagyan mo. Amen. And then this is the day, brothers and sisters, na kung ikaw ay lumulubog, ito po ang araw na ikaw ay aahon muli. Kung ikaw ay lumalakad ng patalikod, mga magulang kapatid, this is the time na ikaw ay lalakad ng pasulong. Amen. Kaya take this opportunity, mga magulang kapatid. In every prayer, there is victory. Kapag tayo nanalangin, meron po tayong katagumpayan. Amen. You can preach and defeated, but you can pray, but you will not be defeated. Amen. Kahit anong gawin natin, kapag tayo nanalangin, mga magulang kapatid, si Satanas, wala na siyang magagawa. Amen. Once, the moment na sinara mo na yung kamay mo, you bow down and kneel down sa ating Panginoon. The moment na nag-posture ka na, mga magulang kapatid, si Satan wala na po siyang magagawa. Why? Because you are already sealed. Yung communication mo kay Lord ay nandun na. Pag nagsumbong ka kay Lord, para tayong mga bata, kapag nagsumbong ka kay Lord, nandyan na ang Panginoon. Amen. At si Satanas ay tatakbo na. It will flee from you. Amen. And that's the powerful, na hindi na nalalaman ng mga Kristiyano tulad natin, na yung true prayers, brothers and sisters, ito po ang nabibigay sa atin ng kalakasan. Ito po ang sinabi ng manunulat sa Book of Psalms,
na tayo po'y magkaroon ng tapang sa ating mga puso. Amen. Dahil umaasa lang tayo kay Lord. Amen. Walang nagawa si kumpare, walang nagawa si kumare, kaya wala kang inaasahan kundi si Lord. Pwede kang i-betray ni kumare, pwede kang i-fail ni kumpare, but the Lord will never fail you, never forsake us. Amen. Yan po ang good news na ibibigay ng ating Panginoon. Amen. Amen po ba? We are prone to give up before God will answer. Yan po ang tao. Palagay natin, walang sagot sa lahat ng mga panalangin natin. Ano po? Tayo po ay nag-give up na sa ating mga buhay. Na-encounter mo na po ba yun? Na parang wala sa isa, parang nananalangin ka hanggang dingding lang. Ano po? Every Monday, every downwards, paulit-ulit yung panalangin mo. At the end of your prayers, paglabas mo dito, mababa pa rin yung iyong mga shoulder. At gayon pa man, brothers and sisters, nawawala yung focus mo sa ating Panginoon. Dati-rati, umaasa ka kay Lord. Pero it seems, si Satan, binibigyan kanya ng desperadong sitwasyon. Ano po, at doon ka manghihina. Tandaan mo, kapag doon ka nanghihina, doon opportunista si Satan. Tandaan ninyo. Kapag nanghihina ka, doon pinapakita ni Satan, brothers and sisters, na nag-rule siya sa iyo. Amen. Amen po ba? Kaya alam mo, yung mga critics, yung mga paninira, yung mga hopeless situation, yun po ay mga situation na gagamitin ni Lord na maganda. Amen. Maganda. Huwag mong sabihin na, Lord, bakit ako pa may problema ng ganito? Lord, bakit nagkasakit yung mahal ko sa buhay ng ganito? Bakit kami pa? Di po ba? Yan ang malimit na sinasabi ng tao. You are always condemn yourself. Ano po? Kaya sinisisi mo yung ibang tao. Amen. But brothers and sisters, after hearing this message, lalabas kayo mamaya. Lahat pala ng mga nag-provoke sa inyo, lahat ng nanakit ng damdamin mo, lahat na sinaktan yung puso mo, lahat na naging desperado, na-provoke ka, tinurn down ka ng amo mo, tinurn down ka ng kapatiran mo, yan pala ay mga pagpapala. Yan pala, yes. Amen. Yung nakaka-relate talaga, amen, yes. Yes. Pasalamat ka, brother or sister, kung meron nagpuprovoke sa'yo na mag-give up ka. Correct me if I'm wrong, Sarge. May mga motto ang mga militar. Do not leave behind or do not left yung mga soldiers na kasama mo during the battle. Correct me if I'm wrong. Kapag may sugatan na sundalo, may motto sila. Do not leave them alone. Kahit na sugatan sila, mga magulang kapatid, bubuhatin at bubuhatin nila ang mga sundalong yan. Kahit na babarilin na sila, hindi po nila pwedeng iwanan yung kanila pong mga kasama. Amen. And that's the good news right now, brothers and sisters. I know some of you are bleeding. Desperate. Mga fractured na kayo. May mga pilay na kayo sa problema, mga bagong kapatid. Pero may promise si Lord. Ang sabi niya, come unto me. Yung mga nabibigatan, and I will give you rest. Dumating ka kanina, you are bleeding, brothers and sisters. Kanina, fractured ka, hindi ka na makakilos. But after hearing this message, brothers and sisters, mapipil mo, hindi na pala ikaw ang lumalakad sa buhay mo. May Diyos na nangako na tutulungan ka at hindi ka pababayaan sa anumang oras. Kung umaasa ka sa Kanya. Kung umaasa ka sa Kanya, mga bangal kapatid, ang pakikipagbaka sa buhay, ang pakikipagbattle mo, hindi ka nag-iisa. May kasama ka. May kasama ka. Don't give up, brothers and sisters. Don't give up. Amen. Dapat tanggalin natin sa buhay natin. Never give up. Ano man mga circumstances na nangyayari sa buhay mo, ano man mga pagsubok yan, pinuprovoke ka na ikaw ay mag-give up na. Thank them. Thank those people na dinadown ka. Down ka na, tinitilis ka pa, pababa. May mga taong ganoon, mga magulang kapatid. Amen. Parang wala ka nang ginagawang tama sa buhay mo. Parang wala nang tama sa buhay mo. Lahat ng ginagawa mo mali. Thank them. Thank them. Why? Because those people ay gagamitin ni Lord upang ikaw ay magtatagumpay. Amen. Paano yon? Paano yon? God will reveal to us, brothers and sisters, today. Amen. Hindi po kayo nag-iisa sa inyong lakbayin sa buhay. Amen. Pag minsan ginagamit nating mga reasons, natitisid ako kay brother, natitisid ako kay sister. Mga ipokrito sila. Tandaan mo,
sa church mo lang makikita ang mga hipokritong tao. Hindi mo makikita ang hipokrito sa Senate, hindi mo makikita sa mga eskwelahan. Ang mga hipokritong tao ay nandito sa church. Amen. Amen. Huwag kang magdahilan. Ang goodness ng Panginoon, napakabait ng Panginoon eh. Napakabait ng Panginoon sa ating mga buhay. Ngayon, nagtataka ako, bakit yung mga tao, ginagawa natin dahilan ay kakatisuran. Ay, ayaw ko mag-attend kasi si brother ganyan ang ugali, si sister ganyan, ano po. Ano bang ginawa ni Lord sa buhay mo? Walang kinalaman sa church ang mga taong ganyan, di po ba? Amen. God is so good. God is so good. Tumitingin ka sa tao, hindi ka tumitingin sa Panginoon. Kaya nga sabi po, magpakalakas ka. Amen. Kapag ka natitisod ka, help them. Help them. Amen. Kasi kapag natitisod ka, mga mag-world kapatid, alam mo na you are in the right direction. Hindi ka makakapunta kasi may katitisuran eh. So anong gagawin mo? Iiwasan mo sila? Sinong talunan? Hindi ka makakarating doon sa pupuntahan mo kung tinitignan mo yung katitisuran mo. Anong gagawin mo? Tisod? Hindi. Tapakan mo. Mamaya, huwag niyong tapakan, ha? Mga brother, please lang, hindi po ako nagpo-provoke ng away dito. But the mere fact na looking unto Jesus, the author and finisher of your faith, mga normal tao yan. Kapag may katitisuran, pagpapala yan. Gabundok na katitisuran, kayang-kaya mo yan. Amen. Move forward. Amen. Huwag ka pong matakot. Magpakalakas ka, ang sabi ng Panginoon, at magpakatatag ka. Magdala kang tapang sa iyong puso, kayong lahat na nagsisiyasa sa Panginoon. Amen. Are you in the battle, church? Sino pong nasa battle ngayon? Magtas ng kamay. Mga battle ng pagsubok, problema sa pamilya, problema sa pinansyal, problema sa kapatid, sa magulang, sa asawa, problema sa mga anak, problema sa mga matrikula, problema sa love life, problema sa lahat ng bagay, nakikipag-battle tayo. But never give up. Never give up. Amen. Whatever you have discouraged about, never give up. Kung ano man po mga anxieties, mga desperation, mga situation na nakoconfuse ka, nasasaktan ka, never give up. Amen. Sabi mo kay Diablo, I will never give up. Tapikin mo yung katabi mo yan. Tapikin mo. Tapikin mo. I will never give up. Never give up. Kung siya yung katitisuran mo, mas maganda eh. I will never give up. Amen. Amen. Dapat with sincerity yan. With sincerity, brothers and sisters. Amen. Lalampasan mo yan. Amen. Ano mang problema yan, lalampasan mo yan. Are you ready, church? Amen. Amen. Let's open our Bible in the book of 1 Samuel, chapter number 1. Amen. Babasahin po natin to. Mabilis lang, mga magol kapatid. I know yung mga nagpa-fasting, lumalakas. Lumalakas at lumalakas. Amen. Kaya mapalad yung mga nakakain before ng 6. Mapalad kayo. Mapalad yung mga amoy Papa John's. Wala na. Are you ready, church? Sikat na sikat ang verse na ito, ang chapter na ito. Amen. Are you ready? Amen. In the book of 1 Samuel, chapter 1, verse 1 to 20, basahin po natin yan. May isa ngang lalaki na taga Ramatayim, Sophim, sa lupayong maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya ay Elkanah. Lahat po yung magsabing Elkanah. Na anak ni Jeroham, na anak ni Elihu, na anak ni Tohu, na anak ni Sup, na Ephraimita. At siya'y may dalawang asawa, ang pangalan ng isa ay Ana, at ang pangalan ng isa ay Penina. At si Penina ay may mga anak, ngunit si Ana ay walang anak. May problema sa sitwasyon na ito, mga magulat kapatid. May dalawang asawa, si Elkanah. Ang problema, yung asawa niya ay may mga anak. Yung isa naman, na si Ana, ay baog. Amen. Barren. Sabihin po, baog. Amen. Pag baog, mga magulat kapatid, parang napakabigat na problema yan. Amen. Mabigat na problema yan, mga magulat kapatid. Pero tingnan po natin, gaano man kabigat yan, gaano man kahirap, may sasagot po sa problemang yan. In verse 3, at ang lalaki ito ay umaon sa taon-taon mula sa kanyang bayan upang sumamba at maghain sa Panginoon na maukbo sa Silo. At ang dalawang anak ni Eli, na si Ofni at ni Phineas, na mga saserdote sa Panginoon ay nandoon. Very popular yan, ha? Alam niyo po yan, yung dalawang magkapatid.
Amen? Na anak ni Eli. Amen. At pagka dumarating ang araw na si Elkanah ay naghahain, ay kanyang binibigyan ng mga bahagi si Penina na kanyang asawa at ang lahat ng kanyang mga anak na lalaki at babae. In verse 5, ngunit si Ana ay binibigyan niya ng iba yung bahagi sapagkat minamahal niya si Ana, bagaman sinarhan ng Panginoon ang kanyang bahay bata. There are certain things, brothers and sisters, na kalooban ng Panginoon, pero may reason ng Panginoon. May ginagawa ang Panginoon na sinashutdown niya yung mga blessings sa buhay natin because He has a purpose. Huwag mo sabihin, unfair naman ang Panginoon. Minsan lang maging babae. Ano po? Ang tao. Kami hindi naman pwede maging babae. Kaya mga lalaking gusto maging babae, hindi pwede. Minsan lang. At ang babae, ang pangarap ng babae ay magkaroon ng anak. Yan ang dream ng every babae. I don't know kung nakaka-relate kayo. Huwag kayong mag-amen mga lalaki. Babae ang kinakausap ko. Wala tayong matres. Sa sinarahan ng Panginoon ang kanyang bahay bata at minumungkain siyang mainam ng kanyang kaagaw upang yamutin siya. Ayan. Yan ang pinakamagandang part eh. May mga taong niyayamot tayo eh. May mga taong pinuprovoke niya tayo eh. Di po ba? May mga tao na, ang tawag doon, binubusit. Ano po sa Kapampangan? Yung mga pinuprovoke tayo, dinadown, inaasar, yan, iniinis, yan, ang daming mga words ano po na lumalabas sa inyong mga bibig, kasi totoo yan. May mga tao na pinuprovoke tayo, amen. May mga tao na inaasar tayo lagi, even sa trabaho, di po ba? May mga taong ganyan, yung kasama natin sa trabaho, wala ka namang ginagawa pero iniinis ka niya, kasi inggit siya sa iyo eh. May nakikita siya sa iyo eh, na maganda. Kaya ikaw na lang ang apple of the eyes niya. Di ba? May mga ganyan. Ay, imagine, nagtatrabaho ka ng maigi. Di po ba, brother? Tapos lahat ng ginagawa mo mali. Tama naman, pero sa kanya mali. Inaasar ka niya, iniinis ka niya, pinuprovoke ka niya. Amen. Tama. Yes, may mga ganyan. Bakit dalawa kayo laging ganyan? Diba? Totoo eh. Reality yan. Sa lahat ng lugar, sa buong mundo, even sa bahay, may mga magkakapatid, ikaw laging naasar, iniinis. Ano? Ikaw laging napapansin ng nanay mo, ng tatay mo, ng lolo mo, ng lola mo, lahat. Ano po? Hindi mo alam. Bakit? There's something in you. Amen? At pinuprovoke. Now, dalawa lang ang bagay na pwede mong gawin. Either mag-give up ka. Alis ka, mag-resign ka sa trabaho mo. Sinong talo? Ikaw. Nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng financial every month, nawalan ka ng... these are the things na kailangan po natin buksan ang ating isipan. Amen. Eh ngayon, pinuprovoke ka, nainis talaga sa'yo. Sino may problema? Siya. Eh ikaw, wala ka namang ginagawa. Computer ka lang, pag walang customer o walang pasyente, Facebook ka lang, eh di ba, saan ka ba? Binabayaran ka ng 20 dinars o 40 dinars a day, saan ka ba? Amen. So, tingnan natin, itong asawa ni Elkanah, hindi natin sabihin ng original o number 1, kasi po, during those times, allowed pa po ang mag-asawa ng dalawa, tatlo. Ngayon, hindi na. Huwag nating, baka magkaya natin si Elkanah, ano po? Isa lang dapat. Amen po ba? Amen. So ano pong nangyari? At binumukay siyang mainam ng kanyang kaagaw upang yamutin siya sapagkat sinarhan ng Panginoon ang kanyang bahay bata. Kinukutsa siya. Bahog! O, tingnan mo, love ako ng asawa ko, si Elkanah. Ikaw, wala kang chance. Ano? Bahog ka, bahog. Ano po? Masakit yun. Masakit yun, mga magulang kapatid. Ipagpalagay ninyo, okay, I will give you the privilege, mga lalaki. Ipagpalagay nyo na ikaw si Ana. Nakikita mo, nagpa-party sila, mga anak niya, ano po, tapos ikaw, nag-iisa ka. Masakit yun. Pero brothers and sisters, si Ana, ginawa niya ang opportunity ng sitwasyon na ito sa kanyang buhay. Next verse, in verse 7. At yun ang ginagawa niya sa taon-taon, every year, pag nakikita, tinatawanan, bahog.
na pagkainaon niya ang bahay ng Panginoon ay minumungkay niyang gayon ng isa, kaya siya'y umiiyak at hindi kumakain. Ayan na. Hindi ka na makakain. Susubo ka. Bog! Kakain ko, bog! Hindi ka na makakonsentrate. Asar! Wala nang ginawa ang taong ito kundi yamutin siya. Pagtawanan siya. Wala siyang ginagawa kundi tawanan, bigyan ng problema, ano po. So anong ginagawa nito? Defense mechanism. Hindi niya inaway, hindi niya minura-mura, hindi niya inaway, nakipagsabunutan o anong tawag ito? Suntukan. Anong ginawa niya? Umiyak na lang. Di po ba? Yan ang Kristiyano eh. Kapag niyayamot tayo, kapag inaasar tayo, huwag kang magiganti. Kasi sabi ng Diyos, vengeance is mine, said the Lord. Kahit na tinitiris ka na, maging OA, sige sabihin natin maging OA tayo. Tinitiris na tayo, sinasaktan, iyak na lang. May mas makapangyarihan pala doon, umiyak na lang. Umiyak siya at hindi kumakain. So anong nangyari? Siya po ay nagpa-fasting and prayer. In verse 8, at sinabi ni Elkanah sa kanyang asawa, kay Ana, bakit ka umiyak? Hello? Elkanah, bulag ka ba? Alam mo may problema eh. Tapos tatanungin, isa ka ba? Asar ka rin? Alam mo na nga may problema eh. Pinipilit mo pa kung tanungin, bulag ka ba? Hindi mo ba? Mas masakit yun. Alam na nga yung problema. Tapos tatanungin, bakit ka umiyak? May mga ganyan. Alam na lang, may problema ka nga eh. Tapos sasabihin ka ba, bakit? May problema ka ba? Alam mo na may problema ka eh. May mga taong ganun, no? So, double portion. Ang sakit na nararamdaman po ni Ana. At sinabi ng Elkanah, bakit ka umiyak? At bakit hindi ka kumakain? Ang sarap-sarap nga na luto ko eh. At bakit nagdadalamhati ang iyong puso? Hindi ba ako mabuti sa iyo kaysa 10 anak? Anak, magkaroon naman ng comforting words eh. Hindi ba ako mabuti? Hindi naman ako Di po ba? Ganoon lang si Elkanah, para lang makomfort niya yung kanyang asawa. Verse 9. Sa gayon bumangon si Ana pagkatapos na makakain sila sa silo at pagkatapos na sila'y makainom. Ngayon si Eli, isang propeta ng Panginoon, na saserdote ay nakaupo sa upuan niya sa siping ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon. Tandaan mo, brothers and sisters, kapag may problema ka na, umiiyak ka, don't give up. Never give up. Amen. Ang Diyos ay maglalagay siya, magpapadala siya ng kanyang mga saserdote. Magpapadala ang Diyos ng isang message para sa iyo. I know, brothers and sisters, kanina, wala kang kamuang-muang kung ano ang message ng Panginoon sa iyo. Pero ngayon, nakaupo ka. God is talking to you right now. God is talking to your spirit right now. At sinasabi ng Panginoon, never give up. Amen. Amen. In a difficult situation, brothers and sisters, hindi ko alam bakit ako napunta, na-invite ako ni sister ngayon, nakaupo ako. Wala akong kamuang-muang. Bakit itong taong ito na nagsasalita? Parang alam niya ang nangyayari sa aking buhay. Hindi naman kami nag-usap. Alam ng Lord na bukas mag-give up ka na. Pero alam ni Lord ngayon, ipapakita niya sa iyo, walang time na masasayang sa pagpunta mo ngayon. Amen. So ano po ang ginawa ni Eli? At siya'y nanalangin sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa. Nakakita na kayo ng paghihinagpis na prayer? Yung umiyak, ako pag ninagpis, hindi ko masabi yung mga words. Amen. Yung paghinagpis, hindi mo na masambit man lang yung right words dahil ang sakit na nang nararamdaman mo. Totoo yan. Lalo na kapag nagloko si mister, ano? Di ba? Pag talagang masakit na, hindi mo na ma-mention yung mga proper words sa iyong mga bibig. Amen. Ganyan po siya. Siya'y nanalangin sa Panginoon at buong paghinagpis ng kaluluwa at tumangis ng mainam. Lagi siyang niyayamot, lagi siyang iniinis, lagi siyang inaasar, lagi siyang tin-turn down. Masakit na yan. Masakit na.
parang puputok na, nandun na sa loob niya. Every year, yun ang nangyayari. Every year, pagpunta nila, nag-aay sila kay Lord, makikita niya, bahog. Nagtitimpi, nandun sa puso niya. Nakikita niya, masaya ang nasa paligid, masaya ang bawat pamilya, siya nag-iisa. Ngayon, siya'y umiiyak na nanalangin sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa. She never give up, by the way. Wala tayong mababasa na nag-give up na siya na, huwag na, ano pang gagawin kung pupunta sa church, mag-aayin ng anuman kay Lord? Wala naman, hindi naman ako sinasabi na sinaraan na nga niya yung aking bahay bata Wala. Ilang beses na ako tumatanas kay Lord, humingi ako ng magandang trabaho, magandang promotion, magandang kinabukasan. Pupunta ako, ganun pa rin. For how many years na sumasamba kay Lord sa church na ito? Walang nangyayari kundi parang problema. Magsasahod ako ngayon, kulang pa rin. As if walang nangyayari. Effortless, hopeless situation. Unfruitful yung ginagawa kong pagpapagal sa church. Si Ana, na-feel niyang ganon. Pero anong ginawa niya? Naging persistent siya. Nananalangin, nagpipray, nagpa-fasting, at iniisip niya na mayangganan din to. Mayangganan din to, Lord. Umiyak siya, naginagpis, nagtatangis ng mainam. Tandaan mo, ang Lord hindi natutulog. Alam ni Lord ang sitwasyon mo. Amen. Ang problema lang, brothers and sisters, I know, some of you nakakapag-reflect. Nagkukulang tayo ng panalangin kay Lord. Amen. Naging routine na lang ang pagsamba natin every Friday or every Sunday. Pagka nag-aatan ka dito, upo as if wala lang. Nasasayang lang yung oras. But if you in your heart, brothers and sisters, na reason why nagpunta ka dito because you want to worship God, because you have something in your heart, or mga bagay-bagay na nice mo, desire ng puso mo, ibigay mo kay Lord lahat yan. Amen. Amen po ba? Kaya every Friday, opportunity yan, expect din expected. Expect mo na tutugon si Lord every Friday. Hindi lang po yan every month, every year, kundi every Friday. Opportunity yan. Free of charge. Hindi nakalayom si Lord. Every time na nanalangin ka, tumatayos ka, nandyan si Lord. Amen. Verse 11, matatapos na po tayo. At siya'y nanata ng isang panata, eto na. I don't know kung ano ang nangyari kay Ana. At biglang nanata siya kay Lord. Ganun ba yung panalangin mo? Umihingi ka ba kay Lord? Lord, bigyan mo ako ng trabaho upang sa ganun, Lord, kapag ako magpapapala, ibabalik ko na, ibibigay ko na sa'yo. May ganun ba? Or ganito, Lord, pagyamanin mo ako, Lord, upang sa ganun, Lord, komportable ako sa buhay, mayaya ang mga anak ko, ako magiging boss, Lord, upang sa ganon, hindi ako mahirap sa buhay ko, at ganun po ba ang panalangin natin? Tingnan natin ang panata po ni Ana. At siya'y nanata ng isang panata at nagsabi, O Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong lilingunin ang pagkapighati ng iyong lingkod at alalahanin mo at hindi mo kalilimutan ng iyong lingkod, kundi iyong pagkalooban ng iyong lingkod ng anak na lalaki ay akin ngang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng karawan ng kanyang buhay at walang pang-ahit na darana sa kanyang ulo. Imagine, magpipray ka kay Lord, ihingi ka, pero ibibigay mo rin sa Kanya. Wow! Huh? Yung prayer na hindi makasarili. Yung prayer na nakakaunawa sa kalooban ni Lord. Walang self-interest. Walang self-motive. Kundi, umingi siya at para kay Lord din ang inihingi niya. You know why? The reason why hindi sinasagot ni Lord yung mga bawat panalangin natin, because alam na ng Lord kung ano ang laman ng puso mo Kaya hindi ka binibigyan ng maganda supervisory or managerial position ng Lord, because the moment na mapunta ka doon, kakalimutan mo siya. Alam niya, because He is the author and finisher of our faith.
unawain po natin ang bawat sitwasyon ng ating buhay. Huwag po tayo kaagad-agad, pabigla-bigla sa mga desisyon. Amen. Itong senaryo na ito, mga magulang kapatid, pwede ka na mag-give up dyan eh. Sinara na nga ng Panginoon yung bahay bata. Imposible na. Pero hindi. She never give up. She never give up. Wala pang OB-GYN during that time. Walang ultrasound during that time. Pero ang design ng puso niya is specific. Anak na lalaki. Naibibigay ko siya sa'yo. Wow. Humingi ka pa. Ba't ka ba humingi? Ibibigay mo rin. I hope ganun po tayo. She never give up. At nangyari, habang siya'y nanatili ng panalangin sa harap ng Panginoon, ay pinagmamasdan ni Eli ang kanyang bibig. Next slide. Si Ana ngay nagsasalita sa kanyang puso at ang kanyang lamang mga labi ang gumagalaw. Di po ba? Pagka tumatangis ka na, hindi ka maintindihan. Kinakausap mo ang Lord eh. Ngunit ang kanyang tinig ay hindi narinig. Kaya't inakala ni Eli na siya'y lasing. Verse 14, at sinabi ni Eli sa kanya, hanggang kailan magiging lasing ka? Kaya pag minsan para tayo, iniisip tayo mga baliw eh. Si sister, pag manalangin, ganyan-ganyan, di mo alam yung pagdadamhati niya sa kanyang puso. Ano po? So nakita po ni Eli, yung bibig na lang ang bumubuka kay Ana, tumiyak. Akala ni Eli, lasing. Ang aga-aga pa lang, lasing na itong babaeng ito. Lahat ng umiinom, magsabing praise the Lord. Verse 15. Walang umiinom, ha? Sabi ng isa, buti na lang. Konti na lang. At sumagot si Ana at nagsabi, hindi, Panginoon ko, ako isang babae na may diwang mapanglaw. Hindi ako nakainom ng alak o inuming nakakalasing, kundi aking niyahayag ang aking kaluluwa sa harap ng Panginoon. Amen. Nagawa mo na ba yan sa buhay mo? Problema mo sa buhay, inihiyag mo kay Lord yung pusong mapanglaw. Huwag mong ibilang na babaeng hamak ang iyong lingkod, sapagkat sa kasaganaan ng aking daing at ng aking pagkaduwahagi ay nagsalita ako hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Non-stop. Hindi ako nag-give up, kundi sinasawag ko lahat ang mga bigatin ko kay Lord. Try nyo yan, brothers and sisters. Try nyo kapag ikaw ay bigat na bigat, manalangin ka kay Lord. Mafe-feel mo, walang instrument, walang power, o walang electrical devices. After prayer, mapararamdaman mo, lumalakas ka. Kaya na ngayon, alam ko, gutom na gutom yung mga nagpa-fasting. Huwag mo isipin yung fried chicken, yung shawarma, yung wag! Isipin mo si Lord, lalakas ka. Kapag inisip mo yung fried chicken, wala na, ma-auto-focus kayo, mga magulang kapatid. Amen. Manghihina kayo. Amen. Verse 17, matatapos na tayo. Nang magkagaya, sumagot si Eli. Ayan na. At nagsabi, yumaon kang payapa. Kayo kanina nagpunta dito na pagod. Yumaon kang payapa. Isa lang nag-amen. 3, 4, 5. Yumaon kang payapa, brother. Mas malakas ang sister eh. Yumaon ka, sister, ng payapa. At ipagkaloob nawa sa iyo ng Diyos ng Israel ang iyong hiling na hining mo sa Kanya. Nung narinig niya na yung blessed assurance na man of God ang nagsabi, at sinabi niya, makakasumpong nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin. Sa gayoy, nagpatuloy ang kanyang lakad, ang babae, at kumain, at ang kanyang mukhay hindi na malumbay. Kanina pumasok ka, lungkot na lungkot, sister. Mamaya paglabas mo, nakangiti ka. Nakangiti ka. Amen. Kakaunti lang ang nag-a-appreciate eh. Binigyan na nga ng blessed assurance ng Panginoon ang problema mo. Wala kang visa, may visa na yan mamaya. Wala kang pagkain, may pagkain mamaya. Wala kang trabaho, may trabaho ka na! Ikuha mo na! Amen. Wala nang manumpay, ha? Wala nang manumpay, sister. I-claim mo na, sister Nobel. Wala na. I-claim nyo na. Amen. Binubuwas na ng Panginoon ang kanyang pagpapala. Kahit anuman ang bagay na sinara ng Panginoon na hindi pwedeng buksan ng tao, ang Diyos kaya niyang buksan. Kahit bahay bata yan, brothers and sisters, kaya buksan ni Lord sa kanyang makapangyarihan. Amen. So,
she was provoked. Siya'y nasaktan. Pero never siyang nag-give up. Nagpatuloy siya. Nagpatuloy. Lalong dati, ibig-ibig lang, Lord, bigyan mo ako ng anak. Pero every year, hanggang sa, akala lasig siya. She never give up. Amen. Dahil alam niya na si Lord ay sasagot sa kanyang mga inahing. Tingnan natin. Hallelujah! In verse 19. Verse 19. Ito dati, hindi siya bumaba umaga. Pagkagising niya 6, wala, same pa rin eh. Routine naman, wala namang bagong news sa akin si Lord eh. Alam ko na yan, Lord. Hindi. Once na may blessed assurance ka, unahin mo na yung titilak yung manok. Pag titilak mo yung manok, tumigil ka, gising na ako. Unahin mo na yung pagpapala. Amen. Dati yung pagpapala, ikaw nang manguna ngayon. Siya bumawa na maaga ng kinaumagaan at sumamba kay Lord. Hindi nyo nakita? Puro pagsamba. Pagsamba, panalangin, fasting, prayer. Pagsamba, prayer, fasting. At bumalik at umuwi sa kanilang bahay sa Ramata at nakilala ni Elkanah si Ana na kanyang asawa at inaalala siya ng Panginoon. Amen. May joy na sa kanyang puso. At nangyari, ito yung maganda eh. At nangyari, na sumapit ang panahon na si Ana ay naglihi. Wow! Babae na sinarahan, yung uterus ng Lord, naglihi. Pinost niya sa Facebook, gusto ko ng pasit palabok. Ano ba yung isa? Yung may kulay white? Bilo-bilo. Nung nabasa ko yan, patay ka, Brother Gerald. Naghahanap siya ng santol during summer. Naglihi. Pagkatapos doon, nanganak ng babae, lalaki. At tinawag ang pangalan niya na Samuel na sinasabi sapagkat aking hiningi siya sa Panginoon. Hallelujah! Palakpakan natin Panginoon. Imagine, brothers and sisters, pagiging barren or unfruitful or unproductive or childless. Gaya ni Sarah, ni Rebecca, ni Rachel, ni Manoah's wife, ni Hannah, ni Elizabeth. Naranasan nila yan. And I don't want to mention in this church. Amen. But God knows the desire of your heart, Brother Henry. Hindi po ikaw yung mabubuntis. Siyempre si Sister Lucy. Amen. Sarado na. Yung feeling ng unfruitful, hopeless situation, mga magawad kapatid, very disturbing yan sa babae. Very disturbing yan. Lalong-lalo na kapag dinatnan siya, ng buhanan niya. Very distressing. Very disappointing. Di po ba? Ito para sa mag-asawa, hindi para sa mga magnobyo-magnobya. Na kapag hindi dinadatnan, ninenervyos. There are many times when we may feel we have crossed into a place of spiritual barrenness. Hindi lang ito physical, but spiritual barrenness, brothers and sisters. We may battle many feelings like discouragement, despair, anger. We feel unproductive, unfruitful, and nothing is happening sa ating mga buhay. Nararasan po natin yan, mga magulang kapatid. You know what? Yung mga bagay na yan, kapag may mga barrenness, may mga kulang, may mga bagay na hopeless situation, doon po pumapasok yung hunger natin sa Word of God. Amen. Tandaan mo, hunger or hungry sa Word of God o how na wow ka o gutom ka sa Word of God, yan po ay kailangan natin para masustain natin yung health. Amen. Tandaan mo, brothers and sisters, ang mga baby, yung ating mga baby, kapag yan ay gutom, umiiyak yan. Umiiyak, tumatangis yan. Amen. And through hunger, nabibigyan natin sila ng milk. Amen. At yung hunger na yan, doon nagsisimula yung growth. Spiritual growth, brothers and sisters, start with hunger. Amen. Kaya kapag busog na busog ka, wala kang pagsubok sa buhay mo, magiging bantutot na Kristiyano ka. Kaya hindi ako naniniwala na kapag napapatuto ka dito, praise the Lord, wala akong problema. That means, hindi ka anak ng Diyos. Sorry to say that. Because hunger in the Word of God is a sign of spiritual growth.
Katatapos lang ng problema, may problema na naman. That is healthy spiritual life. Yes. Kapag marami kang problema, that means marami kang mga choices sa buhay mo. Once you are hungry, brothers and sisters, God will fill you up. Amen. Kapag iyak ka ng iyak, tsupon. Iyak ka naman, tsupon. Kaya nga ang anak namin, si Sam, nagtataka kami. 3 times siya mag-dede ngayon every night. Before siya mag-dinner, before siya mag-lunch, dede. So sabi ko sa asawa ko, sweetheart, palagi ko, bigyan natin ng dede. Kasi iyak na, ayaw, mami, ayaw, yummy. Sulpak namin dede. Kumakain kami ng mami. Pupunta siya doon, upo. Yummy, So it's a sign of growth. Akala namin noon, isang daddy lang sa magdamag, okay na. Pero lumalaki pala yung baby namin. Lumalaki. So yung spiritual growth ninyo, lumalaki kapag kayo ay hungry. Amen. If you have some spiritual barrenness, may kakulangan, you are always asking for God. Amen. And that's not only being hungry, brothers and sisters. You have this desire na maghanap ka kay Lord. Amen, ng solution. Hindi mo nalalapitan yung kumpare mo, kumare mo, kapag may barrenness, yung spiritual barrenness, wala nang mga tutulong sa'yo. You have the time to seek God sa buhay mo. Amen. Ito po yung best opportunity. Lagi ka, dahil hindi ka na nanalangin, pero dahil meron kang barrenness ngayon, lagi ka na nanalangin kay Lord. And that's a blessing. And that's a blessing. Hindi mo nakikita na nagiging close ka kay Lord. Di po ba? So kapag ka every time na, every day, tinatawagan mo yung sweetheart mo o yung nililigawan mo, hindi ka pa, nagbabiber ka, nag-SMS go ka, nag-Facebook ka, name it, pero nagiging close ka. At yun ang gusto ni Lord. Konting tisod lang, Lord, gusto ni Lord yan. Pag minsan gusto ni Lord na maging makulit tayo. Naalala niyo yung isang parable, di po ba? Sa Mark, yung widow. Amen. Hindi lang po yan. Yung plano ni Lord, yung sitwasyon ni Ana, hindi niyo ba alam na talagang ginawa ni Lord na sarahan yung kanyang matres upang sa ganun makita ni Lord na balang araw sa liping ni Ana, yung anak niya si Samuel. Si Samuel, brothers and sisters, siya ang nag-anoint kay Haring David upang maging hari. At sa lineage ni David, doon ang lineage ni Lord Jesus Christ. Is the son of David. Kung walang Samuel na nag-anoint kay David, hindi sana nangyari na lumabas ang Diyos na nagkatawang tao sa mundo. Do you think yung sitwasyon na yon hindi inallow ng Panginoon para matest si Ana? Sa sitwasyon niyo, sa problema ngayon, do you think nag-stop na ang kalooban ng Panginoon sa inyo? No! Kaya magpasalamat tayo sa asawa ni Elkana na asadora. Asadora ba pag nag-aasar? Alcasador. Alaskador. Pasalamat kayo sa mga kasama ninyong alaskador. Why? When they provoke you, sa ginagawa nilang mga ugali sa inyo, that's the time na mas malapit ka kay Lord. Yung boss mo na naging binubuli ka, wala siya nakikita kundi mali. And then ikaw naman, siya mali, iyak ng iyak. Hindi mo pala napapansin. Yung mga tao na po-provoke sa inyo, na masaktan kayo, yun yung best time na lumalapit ka kay Lord. Yung best time na umiyak ka kay Lord, yun yung best time na nakikita mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo ngayon, asarin mo nga ako. Asarin mo ako. Lagi, asarin mo ako para isusumbong kita kay Lord. Upang sa ganoon, mas malapit ako kay Lord sa iyo. Amen. Amen po ba? Kaya those people na napoprovoke, brothers and sisters, she was blessed, but she was barren. She was favored by God, but still, she was barren. She was comfortable in her life, but still, she was barren. She has grace, but fruitless.
So, hindi lahat po ay nabibili ng pera. Hindi lahat ay nabibili ng kayamanan. May mga bagay-bagay na sinusubukan tayo ng Panginoon. When they provoke you, something, they provoke you to cry out to God. Mas malapit ka kay Lord. Tayo po tumayo. You see, church, pag minsan nawawalan tayo ng pag-asa sa mga sitwasyon natin. Para tayong kinakawawa natin yung sarili natin. Lalong-lalo na kapag niyayamot tayo, inaasar tayo, lagi tayong tiniturn down, lagi tayong binubuli, lagi tayong sinisigawan, lagi tayong inahalimura, lagi tayong pinag-iisipan ng masama, wala tayong nagagawa kundi puro mga pasakit. Minsan wala tayong nagagawa na mabuti para sa kanila. But thank them, brothers and sisters. Thank them. You know why? Because whenever they provoke you, you will cry out to Jesus. You will cry out to Jesus. Hindi na natutulog si Lord. Hindi kinakalimutan ni Lord ang pagpapagal mo. Maybe first time mo dito sa church, you are expecting something. Behind that, yung expectation mo, hindi pala yun ang iniisip mo. It's up to you. Kung mananatili ka, or ngayon lang ako nag-attend, next week, I don't feel. Next week, 24 ng August, 14-year anniversary na po ng church. Still, maraming mga empty seats. Maraming mga empty seats. But I'm telling you right now, brothers and sisters, sino pang gagamitin ni Lord to fill these empty seats? Kundi ako, ikaw, tayo. Amen. Naranasan mo yung goodness ni Lord. Naranasan mo yung pagpapala ng Panginoon. Share it. Share it sa mga nalulos kay Lord. Kaya brothers and sisters, never give up. Kapag ikaw ay nalimura, sinasaktan, yung palang ang starting point mo to move on. Kaya kanina, kung palubog ka na, this is the time na ikaw ay aahon. Kung kanina, pabaligtad ka na lumalakad, ayaw mo na, pagod ka na. No, it's time to move on. It's time to move on. Let's finish the race, brothers and sisters. Let's finish the race. Malapit na tayo. Ang lahat ng mga nag-quit ay talunan. Quitters never win. Quitters never win. Amen. It's up to you, brothers and sisters. Kung nag-give up ka na, ito na yung best opportunity to talk to the Master. Talk to Him right now. Kung may mga pagpapala sa sinara sa'yo, mga opportunity. Kung man, yes, literal, na sinarahan ng Panginoon ang bahay bata mo. Come on. Come on. Walang imposible kay Lord. Kung paano kumilos ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay ni Ana, gayon din siya kikilos sa iyo ngayon. I don't know when, I don't know how, but I'm telling you right now, God is talking to you right now. Spirit to spirit, God is speaking to you right now, brothers and sisters. Talk to Him right now. Talk to Him. Kung ano man mga opportunity na nasara, God will open the door of opportunity sa inyo. Amen. At aalalahanin ni Lord ang lahat ng pagpapsagal mo. What you need is obedience. What you need, brothers and sisters, ay huwag kang mag-quit. Never give up. Move on. Move forward. Talk to Him right now. In Jesus' name. Let's open our mouth. Let's open our mouth. Hallelujah. Let's pray. In Jesus' name. Hallelujah. Taas po natin ang mga kamay and worship the King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah, Lord God Jesus. We worship you, Lord. We glorify your name. Dakila ang iyong pangalan, Lord. We believe, Father God, Lord Jesus. Right now, nangungusap ka, Panginoon Lord, sa iyong mga lingkod right now. For how many years, oh God, Lord Jesus, yes, Lord, they felt na unfruitful, Lord, ang kanilang mga ginagawa. Hopeless, Panginoon Lord. Gano'n man sila, Panginoon Lord, gumawa ng mga bagay-bagay, still, oh Lord,
wala po nangyayari. Lord God Jesus, nakikisa po ako sa design ng kailang mga puso. If it is your will, O Lord, let your will be done. Yeah. Lahat po, Panginoon Lord, hallelujah, may nasaraan ng kailang mga bahay-bata sa church na ito, Lord God Jesus. Lord, maging inspirasyon si Ana, Panginoon Lord God, na walang imposible sa iyo. Walang imposible sa iyo, Lord. Lahat po ay may pangyayari, Panginoon Lord. You will never leave us nor forsake us, O Lord Jesus. Lord, hallelujah. Anong pong mga discouragement, we will never give up. Ano po, mga financial problem, we will never give up, Lord. Ano man po, mga problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema, Panginoon Lord, sa iglesia ito, Lord, we will never give up, O Lord Jesus. Lord, we declare, Panginoon Lord, hallelujah, na lalabas po kami na may kalakasan, lalabas kami, Panginoon Lord, hallelujah, na may matibay na puso, Panginoon Lord, dahil sa iyo lamang kami umaasa. Ikaw lang ang aming pag-asa, O Lord God Jesus, wala na pong iba, Panginoon Lord. Hallelujah. Do not allow my brethren, my sisters and brothers, O Lord, to leave this place, O Lord, na may kalumbayan sa kanilang puso. Gaya, Panginoon ni Ana, when she heard the voice, Panginoon Lord, that saith the Lord, Lord Jesus, meron pong blessed assurance sa Kanya. Siya'y nakakawan, siya, Panginoon Lord, ay nakabubang, siya ay nanatili, at siya, Panginoon Lord, ay may kagalakan. O Lord Jesus, bring us back the joy of our salvation, Lord, sa church na ito. Lord, salamat po, Panginoon Lord. We declare, Panginoon Lord, ang iyong kabutihan sa aming kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Amen.